Hello mga idol, welcome back again sa ating channel at meron naman po tayong panibagong episode para kay Zufan. Sana po ay magustuhan niyo po ito at ito na po ang episode na ito. Nagsaad ang ikalawang Venerable na ang kanilang kasalukuyang layunin ay alamin ang eksaktong lokasyon ng kanilang divine weapon na nakatago sa loob ng Feiyun Manor. Ito ang bagay na nais nilang makuha mula mismo kay Shangguan Feiyun, kaya hindi nila maaaring palampasin ang pagkakataong mayroon sila ngayon. Gayunpaman, ang pinakamalaking problema ay kung sino sa kanilang mga matatanda ang may kakayahang pumasok sa manor nang hindi napapansin ni Shangguan Feiyun. Kahit anong paraan pa ang gamitin nila upang itago ang kanilang tunay na pagkakakilanlan, magiging mahirap pa rin para sa kanila na makalusot dahil lubos silang pamilyar sa taong kanilang hinaharap. Dito naman pumapasok ang malaking oportunidad na dulot ng paghahanap ng Feiyun Manor ng isang makapangyarihang alchemist na maaaring gumamot sa pinsalang natamo ng Crown Prince. Sa pamamagitan nito, maaari nilang magkaroon ng dahilan upang makapasok sa manor nang hindi agad naghihinala ang mga tauhan nito. Subalit mayroon pa ring malaking problema. Masyadong pamilyar si Shangguan Feiyun sa kanilang mga mukha at aura. Kahit gumamit pa sila ng mahika upang itago ang kanilang tunay na anyo, malaki ang posibilidad na makilala pa rin sila nito. Bukod dito, hindi rin maaaring basta-basta lumitaw ang kanilang mga matatanda. Kilala ni Shangguan Feiyun ang mga ito, at kahit halos 100 taon na ang lumipas mula nang umalis siya sa Eastern Land. Hindi pa rin sapat ang mahabang panahong yun upang tuluyang mawala ang kanilang mga pagkakakilanlan sa kanyang alaala. Dahil dito, sumang-ayon ng family head na ang tanging natitirang pagpipilian nila ay ang pumili ng isang miyembro mula sa batang henerasyon upang isagawa ang mission. Ngunit muli silang naharap sa isang problema. Sa lahat ng kanilang mga disciple na naroroon, walang sino man ang may sapat na kakayahan sa alchemy. May ilan mang marunong gumawa ng mga gamot, hindi pa rin sapat ang kanilang kaalaman upang mapaniwala ang Feiyun Manor na isa silang tunay na alchemist. Kung talagang naghahanap ang manor ng isang eksperto sa alchemy, magiging napakahirap para sa isang ordinaryong disciple na makapasok at mapili. Napatahimik ang lahat dahil malinaw na napakalaking hadlang nito sa kanilang plano. Kahit mayroon silang maraming mahuhusay na disciple, hindi pa rin sapat ang kanilang talento upang matugunan ang mataas na pamantayan ng Feiyun Manor. Napabuntong hininga ang ikatlong Venerable at sinabi na ang Shangguan family ay hindi kailanman nagkulang sa mga henyo pagdating sa cultivation. Marami sa kanilang mga miyembro ang may pambihirang talento sa martial arts, subalit ang tunay na kahinaan ng kanilang pamilya ay ang kakulangan ng mga martial artist at prodigy na may pambihirang talento sa alchemy. Sumang-ayon dito ang unang Venerable. Ipinaliwanag niya na ang alchemy ay hindi lamang nakasalalay sa kaalaman sa paggawa ng gamot. Kinakailangan din ito ang sapat na cultivation, malakas na kapangyarihan, at mataas na antas ng teknik. Sa pagsasama ng tatlong katangiang ito, saka lamang maaaring maabot ng isang alchemist ang antas ng Grandmaster. Higit pa rito, ang alchemist recruitment ng Feiyun Manor ay tiyak na makakaakit ng napakaraming makapangyarihang alchemist mula sa iba't ibang lugar. Kung ang isang kandidato ay walang sapat na cultivation at hindi man lamang umabot sa soul harmony stage, magiging napakahirap para sa kanya na mamukod tangi sa napakaraming eksperto at mapili ng Feiyun Manor. Nang marinig ito ng family head, isang posibilidad ang pumasok sa kanyang isip. Maaari nilang turuan si Shangguan Yulin ng mga pangunahing kaalaman sa alchemy at gawin itong representative ng Shangguan family upang makapasok sa Feiyun Manor. Bagamat wala itong sapat na kaalaman sa alchemy sa kasalukuyan, naniniwala siyang mayroon pa silang sapat na oras upang turuan ito ng mga pangunahing prinsipyo at ihanda para sa recruitment. Samantala, sa loob mismo ng Feiyun Manor, nag-uusap ang Sword King at ang kanyang bisita tungkol sa tunay na sitwasyon sa lungsod. Tinanong ng Sword King kung talagang peke lamang ang balitang kumalat tungkol sa injury na natamo ng Crown Prince. Hindi rin niya maitago ang kanyang pagkainis dahil hindi niya nauunawaan kung ano ang tunay na plano ng kanyang bisita at kung bakit nito pinalala ang sitwasyon sa lungsod. Ang taong kaharap niya ay walang iba kundi si Shangguan Feiyun, ang kasalukuyang Lord ng Feiyun Manor at isa sa 9 Sword Kings ng 9 regions ng Central State. Direktang tinanong ni Shangguan Feiyun ang Prime Minister kung anong klaseng palabas ang nais nitong gawin matapos nitong sadyang magpakalat ng peking impormasyon tungkol sa kondisyon ng Crown Prince. Tumawa naman ang Prime Minister at sinabi na yun din mismo ang nais niyang malaman mula kay Shangguan Feiyun. Hindi niya nauunawaan kung ano ang tunay na nangyari at kung bakit naging ganito kalala ang sitwasyon sa lungsod.
Dahil dito, nais niyang marinig mismo mula sa Sword King ang buong pangyayari. Halos 2 buwan na ang lumipas nang malaman ng Prime Minister na isang napakalaking insidente ang naganap mismo sa loob ng Feiyun Manor. Ayon sa kanyang nalaman, ilang daang peerless expert ang pumasok at nanggulo sa manor. Gayunpaman, hindi man lamang nagpadala si Shangguan Feiyun ng anumang report tungkol dito patungo sa Imperial Capital. Lalong nainis si Shangguan Feiyun nang maisip niyang ang taong dumating upang siyasatin ang sitwasyon ay walang iba kundi ang pinakamatalinong Prime Minister ng Central State. Si Bailey Jingwei. Sa sandaling makarating ito sa Feiyun Manor, kumilos ito na parabang siya ang may pinakamataas na awtoridad. Walang tigil itong nagbibigay ng mga utos kay Shangguan Feiyun at maging sa mga bantay ng manor, na parabang wala itong pakialam sa kanyang posisyon bilang Lord ng Feiyun Manor. Mas naging seryoso pa ang sitwasyon nang magsagawa si Bailey Jingwei ng malawakang pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa sinasabing pagkasugat ng Crown Prince. Ang balitang ito ay ipinakalat sa buong Central State kahit wala itong katotohanan. Para kay Shangguan Feiyun, malinaw na hindi lamang simpleng investigasyon ang ginagawa ng Prime Minister. Sa pamamagitan ng peking balitang ito at ng patuloy na panghihimasok nito sa Feiyun Manor, tila sinusubukan itong lampasan ang kanyang awtoridad at kunin ang kontrol sa sitwasyon. Tinanong ng Sword King si Prime Minister Bailey Jingwei kung iniisip ba ng Sword Star Empire na hindi niya kayang huliin ang mga mahihinang magnanakaw na pumasok sa kanyang manor. Sa tingin ba ng mga ito ay kailangan pa niyang i-report sa Imperial Capital ang ganitong kaliit na bagay? Kung iuulat niya ang bawat insidenteng alam niyang hindi naman karapat-dapat sa atensyon ng Imperial Capital. Siya lamang ang magmumukhang inutil at walang silbing Sword King na hindi kayang pangasiwaan ang sarili niyang teritoryo. Pagkatapos ay bumaling siya sa isa pang kasama ng Prime Minister at tinanong kung yun din ba ang iniisip nito. Malinaw na may dahilan kung bakit narito ito kasama si Bailey Jingwei. Ang taong tinutukoy niya ay walang iba kundi si Dang Qingxian, isa rin sa mga Sword King at kasalukuyang tauhan ng kanilang Sword Venerate. Napahinto sa pag-inom si Dang Qingxian nang marinig niyang tinatawag siya ni Shangguan Feiyun upang makisali sa kanilang pag-uusap. Para sa mga hindi nakakaalam, matapos ang Double Dragon Gathering, hinarap ni Dang Qingxian ang Sword Venerate sa isang labanan. Gayunpaman, natalo siya at kalaunan ay naging tauhan nito, dahilan upang maging isa rin siya sa mga Sword King. Sinabi ni Dang Qingxian sa kanyang big brother na ang pinag-uusapan nilang dalawa ay isang bagay na para lamang sa kanila, kaya wala siyang balak na makialam sa kanilang usapan. Dagdag pa niya, maaari silang magpatuloy sa pagtalakay sa sarili nilang mga intensyon dahil isa lamang siyang escort. Sa sandaling matapos niyang ihatid si Prime Minister Bailey Jingwei pabalik sa Imperial Capital, matatapos na rin ang kanyang pananatili rito. Agad namang nagpasalamat ang Prime Minister sa pagsisikap ng dragon-cleaving Sword King na si Dang Qingxian. Gayunpaman, ayon sa kanya, magiging mapayapa naman ang kanilang paglalakbay pabalik sa Imperial Capital, kaya hindi na niya kakailanganin pa ang escort nito. Sa ngayon, mas mahalaga para sa kanya na pag-usapan nila ni Sword King Feiyun kung ano ang dapat nilang gawin upang matapos na ang kanyang mission dito. Kung sakaling ang grupong umatake sa Feiyun Manor ay talagang mga mahihinang magnanakaw lamang, bakit kinakailangan ng ganitong kahigpit na pagbabantay sa buong manor? Sa mga oras na iyon, ang mga gwardya ng Feiyun Manor ay kumikilos na parang mga manok na takot sa bawat galaw. Dahil din sa labis na paghihigpit ni Shangguan Feiyun sa buong lungsod, kumalat ang matinding takot sa puso ng mga mamamayan. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit isinama ni Bailey Jingwei ang isa sa 9 Sword Kings, ang Dragon-Cleaving Sword King, sa pagpunta niya rito. Tumayo ang Prime Minister at ipinaliwanag na sa katunayan, pareho nilang alam ni Sword King Feiyun kung sino talaga ang nasa likod ng pag-atake sa kanyang manor. Alam nilang ang mga umatake ay mga eksperto mula sa Shangguan family ng Eastern Land. At ang kanilang tunay na pakay ay walang iba kundi ang kayamanang matagal ng pinangangalagaan ng Shangguan family, ang sacred weapon na dinala ni Shangguan Feiyun sa Central State. Ang tinutukoy na kayamanan ay walang iba kundi ang Soaring Heaven Sword. Matagal nang ninanais ng kanilang ancestor na si Sword Venerate na makuha ang sacred weapon na ito mula kay Shangguan Feiyun. Sa katunayan, nais mismo nitong makita ang espada ng personal. Dahil dito, hindi pa ito basta-basta kinukuha ni Bailey Jingwei mula kay Shangguan Feiyun. Sa halip, muli niyang pinasalamatan ang Sword King sa malaking kontribusyon nito sa matagumpay na pagdadala ng sacred weapon sa Central State.
Sa sandaling lumabas sa seclusion ang kanilang sword venerate at makita mismo ang soaring heaven sword. Tiyak na magiging labis ang kaligayahan nito. Kaya narito si Bai Li Jingwei upang personal na iparating ang kanyang pasasalamat sa ngalan ng kanilang ancestor. Para sa kanya, napakalaki ng naging kontribusyon ni Shangguan Feiyun sa pagdadala ng kanilang ninanais na kayamanan sa Central State. Sa kasamaang palad, kasalukuyang nasa seclusion pa rin ang kanilang sword venerate, kaya hindi pa nito matatanggap ang balitang ito. Dahil dito, magiging mahirap para rito na personal na pumunta sa Feiyun Manor para lamang makita ang espada. Gayunpaman, nagbabala ang Prime Minister na kung sakaling malaman ng sword venerate na habang nasa seclusion nito ay ninakaw ang Divine Sword na kasalukuyang nasa pag-iingat ni Shangguan Feiyun, tiyak na magwawala ito na parang isang halimaw. At ang mga taong responsable sa pagkawala ng espada ay tiyak na haharap sa napakabigat na kaparusahan. Kahit si Bai Li Jingwei mismo, bilang Prime Minister, ay hindi maiwasang matakot sa posibilidad na iyon. Agad namang nainis si Shangguan Feiyun. Isang napakalakas na killing intent ang biglang kumalat mula sa kanyang katawan habang pinapalibutan ng nakakatakot na aura ang buong silid. Malinaw na nais siyang eye pressure ni Bai Li Jingwei gamit ang pangalan ng kanilang sword venerate, na para bang ipinapahiwatig nitong siya mismo ang mananagot kapag nawala ang sacred weapon. Gayunpaman, hindi man lamang natinag ang Prime Minister. Sinabi niya na hindi dapat maging ganito kakitid ang pag-iisip ng Sword King. Siya mismo ay direktang itinalaga ng kanilang ancestor na si Sword Venerate sa kanyang kasalukuyang posisyon. Ang kanyang katayuan bilang Prime Minister ay halos katumbas ng standing ng isang royal family, kaya wala siyang dahilan upang sadyang gamitin ang kanyang posisyon upang eye pressure si Shangguan Feiyun. Ang lahat ng kanyang sinasabi ay pawang katotohanan lamang. Kapag nagalit ang kanilang sword venerate, hindi lamang si Shangguan Feiyun ang maaaring mapahamak. Posibleng madamay ang buong Sword Star Empire at maging ang lahat ng taong sangkot sa usaping ito. Dahil dito, nang malaman ni Bai Li Jingwei ang totoong sitwasyon sa lungsod, agad siyang nagpunta rito kahit marami siyang responsibilidad sa Imperial Capital. Ginamit pa niya ang pangalan ng Crown Prince upang makalikha ng pagkakataong mahuli ang sinumang miyembro ng grupong umatake sa Feiyun Manor. Subalit, tulad ng sinabi niya kanina, hindi naman talaga nasugatan ang Crown Prince. Sa kasalukuyan, nasa loob pa rin ito ng isang period of seclusion. Ang balita tungkol sa malubhang injury nito ay sadyang ipinakalat ni Bai Li Jingwei sa buong Central State upang maging kapani-paniwala ang kanilang patibong. Nakakuha na rin siya ng cooperation mula mismo sa Crown Prince, kaya ang kailangan na lamang gawin ni Shangguan Feiyun ay tanggapin ang tulong na ito at tiyaking mananatili sa kanilang panig ang Divine Sword. Sa huli, malinaw na konektado ang lahat ng bagay na ito sa kanilang iisang layunin. Kaya gusto man o ayaw ni Shangguan Feiyun, kinakailangan nilang magtulungan upang maprotektahan ang sacred weapon at mahuli ang mga eksperto mula sa Shangguan family. Naging seryoso si Shangguan Feiyun nang marinig ang paliwanag ng Prime Minister. Napagtanto niyang may punto ito, ngunit mayroon pa rin siyang isang mahalagang tanong. Kahit na naipakalat na ni Bai Li Jingwei ang balita tungkol sa injury ng Crown Prince, paano nito masisiguro na mahuhulog sa kanilang patibong ang Shangguan family? Hindi niya itinuturing na hanggal ang family head ng Shangguan family upang basta-basta mahulog sa isang lantad na bitag na inihanda ng Feiyun Manor. Ngunit hindi na ito ikinabahala ni Bai Li Jingwei. Buo ang kanyang kumpiyansa na sa oras na magsimula ang screening para sa mga alchemist sa loob ng Feiyun Manor, tiyak na makikilahok ang Shangguan family. At higit sa lahat, makakapasok sila mismo sa lambat na inihanda ng Feiyun Manor nang hindi man lamang nag-aalinlangan. Ang dahilan kung bakit ganoon katatag ang kumpiyansa ng Prime Minister ay simple lamang. Sa huli, likas sa tao ang kasakiman. At kapag may isang bagay na labis nilang ninanais, maging ang isang maingat at matalinong tao ay maaaring gumawa ng hakbang na siya mismo ang magtutulak sa kanyang sarili papunta sa bitag. Ang greed ang isa sa pinakamalaking kahinaan ng isang martial artist. At tiyak si Prime Minister Bai Li Jingwei na gagamitin ng Shangguan family ang pagkakataong ito upang makapasok sa Feiyun Manor. Alam niya ang matinding consequences na dinanas ng Shangguan family noong una nilang sinalakay ang Feiyun Manor nang walang maayos na plano. Malaki ang naging pinsala sa kanilang puwersa, kaya kung susubukan nilang magsagawa muli ng ikalawang pag-atake sa parehong paraan, malaki ang posibilidad na hindi na sila makapanalo o makakatakas man lamang. Gayunpaman, alam din ng Prime Minister na kung basta-basta lamang nilang haharapin ang Shangguan family,
hindi magiging madali para sa kanila na tuluyang lipulin ang buong puwersa nito. Kaya kailangan nilang lumikha ng isang sitwasyon kung saan maaari nilang mapasok sa iisang lugar ang malaking bahagi ng puwersa ng Tianguan family. At para mangyari yun, kailangan nilang magbukas ng isang malaking oportunidad na hindi nila basta-basta tatanggihan. Ito mismo ang dahilan kung bakit inilabas nila ang recruitment at screening para sa mga alchemist. Gagamitin nila ang Soaring Heaven Sword bilang pangunahing pin upang pilitin ang Tianguan family na kumilos. Sa oras na makita nila ang pagkakataong makapasok sa Feiyun Manor sa pamamagitan ng alchemist screening, wala silang ibang pagpipilian kundi gamitin ang pagkakataong yun upang makalapit sa sacred weapon at subukang agawin ito. Ang hindi nila alam ay sa sandaling makapasok sila sa loob ng manor, isasara na ang kanilang mga ruta ng pagtakas. Doon sila tuluyang pipigilan at lilipulin hanggang sa wala ng sinumang makalabas ng buhay. Sa ganitong paraan, maaari nilang wasakin ang pangunahing combat forces ng Eastern Land, sapagkat ang Tianguan family ang pangunahing puwersang namumuno roon. Kapag tuluyang nawala ang malaking bahagi ng kanilang combat power, mababawasan ng husto ang magiging banta sa Central State. At kung sakaling magpasya ang kanilang sword venerate na sakupin ang buong Eastern Land sa hinaharap, wala nang sapat na lakas ang Tianguan family upang pigilan ito. Napangiti si Tianguan Feiyun. Bagamat labis siyang naiinis sa Prime Minister, hindi niya may kakaila na napakatalino nitong gumawa ng mga plano. Ngayon ay malinaw na sa kanya na hindi lamang proteksyon sa Soaring Heaven Sword ang tunay na layunin ni Bai Li Jingwei. Ang mas malaking plano nito ay gamitin ang sitwasyong ito bilang unang hakbang upang maitulak ang Central State patungo sa mas malaking paglawak ng impluwensya nito sa Eastern Land. Napatawa naman ang Prime Minister. Sinabi niyang yun mismo ang punto na binanggit niya kanina, ang greed ang isa sa pinakamalaking kahinaan ng isang tao. Kahit siya mismo, na itinuturing na isa sa pinakamatalinong tao sa Central State, ay hindi lubusang makakatakas sa tukso ng greed. Ang pagkakaroon ng napakalaking oportunidad upang tuluyang wasakin ang pangunahing puwersa ng Tianguan family at makapagsimula ng unang hakbang tungo sa pagsakop sa Eastern Land ay isang pagkakataong napakahirap niyang tanggihan. Sa huli, maging siya ay nagpatalo rin sa kanyang sariling kasakiman. Mas lalong naging seryoso si Tianguan Feiyun. Napagtanto niyang wala siyang paraan upang talunin ang Prime Minister sa usapan dahil tila ilang hakbang nang nauuna ang pag-iisip nito. Hindi lamang ito matalino, kundi may kakayahan din itong makita ang mga posibilidad bago pa man mangyari ang mga ito. Dahil dito, lalo pang tumaas ang paghanga ni Tianguan Feiyun sa pambihirang talino ni Bai Li Jingwei. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang isang mahalagang tanong. Wala namang eksperto sa alchemy ang Tianguan family. Kung ang alchemist recruitment ang gagamitin nilang pain upang maimbitahan ang mga miyembro nito, ano ang basehan ni Bai Li Jingwei upang masiguro na makikilahok ang Tianguan family sa screening? Agad na ipinaliwanag ng Prime Minister na mismong ang kahirapan ng landas na kanilang inihahanda ang magiging dahilan upang mas maging determinado ang Tianguan family na pasukin ito. Ang mga taong nasa isang dead end ay hindi mag-aatubiling tahakin kahit ang pinakamahirap na daan kung yun lamang ang natitirang pagkakataon upang mabuhay o makuha ang kanilang ninanais. Kaya sa sandaling buksan nila ang isang oportunidad na makapasok sa Feiyun Manor, tiyak na susunggaban ito ng Tianguan family, kahit pa may hinala silang maaaring isa itong patibong. Dahil dito, inutusan ni Bai Li Jingwei si Tianguan Feiyun na sa mga susunod na araw ay ibigay sa kanya ang sapat na awtoridad upang makapagbigay siya ng mga utos sa mga bantay ng manor. Nais din niyang ipahayag ni Tianguan Feiyun ang pagtatapos ng curfew at ang pagbabalik ng mga bantay sa kanilang normal na pwesto sa buong lungsod. Kailangan nilang ipakita na unti-unti nang bumabalik sa normal ang sitwasyon upang maging mas kapani-paniwala ang kanilang pain. Ipinangako ng Prime Minister na sa loob lamang ng kalahating buwan ay mahuhuli niya ang mga daga na nagtatago sa kanilang paligid at tuluyang aalisin ang problemang kinakaharap ni Tianguan Feiyun. Naging seryoso ang Sword King dahil malinaw sa kanya na matagal nang nabuo ang plano ni Bai Li Jingwei bago pa man ito dumating sa Feiyun Manor. Ang lahat ng hakbang nito ay tila pinag-isipan na ng maaga. Kaya wala na siyang ibang magagawa kundi sundin ang plano ng Prime Minister. Bago tuluyang umalis si Bai Li Jingwei, may naalala siyang isang magandang manor na matatagpuan sa lungsod at itinuturing na isang sikat na tourist attraction. Ayon sa kanya, maaari itong ikumpara sa Thunder War Palace na matatagpuan sa Imperial Capital. Dahil dito, hiniling niya kay Tianguan Feiyun na payagan siyang bisitahin ang lugar habang hinihintay ang paghahanda para sa kanilang plano.
Agad namang pumayag si Shangguan Feiyun at sinabi na maaari niyang isama ang mga bantay upang samahan siya sa lugar. Bago tuluyang umalis ang Prime Minister, napatingin siya sa isa pang Sword King na kasama nila, si Dang Qingxian, at tinanong kung ano ang balak nitong gawin habang hinihintay ang pagpapatupad ng kanilang plano. Kung wala itong ibang mahalagang gagawin, inimbitahan niya itong sumama sa kanya upang makita ang kakaibang tourist attraction sa lungsod.